Ayun na. Alright. Mga kababayan, pagpatuloy natin yung paghahayag dahil pasensya na kayo dahil kami mahirap lamang kinakapos ang mga pangailangan. So, pagtiyagaan natin ang kanti namin kakayahan, okay? So, saan tayo tumigil? Nandun sa Levitico na, di ba? Bibigyan kayo ng sindak. Ito mga sindak na ito, nararanasan na ninyo ang sindak eh. Pero hindi kayo nasisindak. Wala pang nagbabago sa inyo. Ano yung pangalan? Babala. Babala. Parusa sa mga swail. So, wala kayong alam na parusa na lahat ito nagaganap eh. Natural disaster lang ang sinasabi ng balita kasi fake news lahat yan. Madali kayong maginig sa fake news, pero tunay na news, hindi nyo paniwalaan. Ang Biblia, ang tunay na news na dapat nyo malaman at makinig na kayo. Dahil yan ang sinabi ng Biblia, mapapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga nakatala sa kautusan ito, di ba? So, itong mga sindak na ito, nagaganap na. Ayan lang, ngayong umaga lang, may sunog na naman eh. Ano yung unang sunog sa Biblia? Hindi ba yung Sodom at Gomorrah? Sinunog ng Diyos yung syudad na yan dahil swail talaga. Sinong propeta ron na hindi na pinanawalaan? Hindi ba yung ano pangalan yung propeta ron? Sa Kanaan? Alright, alam na ninyo yun kung sino yun. Na yung asawa niya ay naging bato dahil... Ay, si Lot. Si Lot. Opo. Alright, si Lot yan na propeta sa Kanaan. So, sinabi ng Diyos, malis na kayo, susunugin ko na ang Kanaan. Malis sila. Huwag kayong lilingon, sabi ng Diyos, di ba? Ay lumingon yung asawa niya dahil pinaghinayangan niya yung bahay niya na susunugin dahil nanggaling sa masamang lahi. Kanaan, masamang lahi, at bawal na gumamit ng galing sa masama, di ba? So, lahat ay nalabag. Kaya pati yung asawa ni Lot, naging bato dahil sa nilingon niya yung bahay na nasusunog. So, ano man bagay ni bawal talaga. Alright. Itong sunog na ito, mabuti ba ngayon sa panahon natin? Meron ng bombero dahil sulong na asensya. No, panahon ng Kanaan, walang bombero kaya nasunog yung buong syudad ng Kanaan. Sodoma. Alright. So, alalahanin nyo yan yung mga sunog-sunog na yan. Halimbawa sa Maynila, isa-isayin niya masunog yung bahay na yan. Kahit na may bombero, hindi kayo maubos. Araw-araw masunog yung Maynila, hindi kayo maubos ang bahay sa Maynila. Kahit na may bombero, tandaan nyo, walang kwenta lang yan. Araw-arawin niya sunog. Alright. Dahil sino naglilikha ng mga disaster na ito? Diyos, lahat. Dahil kayo, alam nyo, rito kayo nandaan pagsira. Pero ang bahay, hindi nyo alam rito kayo yung mga linya ng kuryente. Ang bahay na luma na binabayan ng daga, butike, o anuman na buwabayad dyan. Sila naglilikha dyan ng mga sunog. Tandaan nyo So, kailangan palaki na bahay kundi baguhin ng mga kuryente, linya ng kuryente. Perfecto ba yung mga naglagay ng kuryente? Hindi ba maluluma yung mga alambre ng kuryente? Hindi mga magkadikit ng kuryente magliliyab? Pag nagkadikit yan, kahit na goma yung balot ng kuryente, luluma din yan at lulupok, tandaan nyo. So, alalahanin nyo itong mga bagay nito Sa tagal na panahon yung kuryente ninyo sa bahay, hindi yung palitan. Masusunog lahat yan, tandaan nyo. Dahil ang guma ay rurupok din, tandaan nyo. Mawawalan ng kalasag laban sa tinatawag na electric. Alright. Dahil ang electric talagang magliliyab yan pag magkadikit. Alright. So, ito mga nangyayari ito, wala kayong kamalayan. So, sinasabihan ko na sa inyo, bago na kayo ubusin ng Diyos
sa kamay nila, lahat ng tupuo, magbalik loob na sa iyo sa Diyos. At kahit na makapal pa sa mukha nyo, kasalanan nyo, kahit na mamamatay tao kayo, kahit na kayo magnanakaw, kahit na kayo babaero, dahil nilaban ninyo lahat ng utos, na 10 utos, tandaan nyo, sige, tuloy mo 10 utos. Huwag kang papatay, di ba? Huwag kang mga alunya. Hindi ka na, Day. Oh, hindi ba yan usong-uso ngayon? Asawa na may asawa, inaasawa, pag-aari ng kanyang kapwa, inangkin niya, ninanakaw. Di ba pag nanakaw? Alright. Yung pagnanakaw yan, usong-uso. Dahil sinabi lang Diyos sa akin. Ako na dyan, Be. Ilang taon pa lang ako, sinabi niya sa akin, Ako na dyan. ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Alright. Maniwala ba kayo rito na ang nakatira sa Malacanang o namamahala sa bayan, magnanakaw lahat ng tulisan, scammer, sindikato, lahat yan ay nagaganap. Pati sundalo involved. Eto, Teo. So, alalahanin nyo, yung mga ginagawa nyo, nakikita ng Diyos lahat yan. Kahit na magsinungaling kayo, kamukha yung pumatay ng sabungero, sinungaling sila, nililihim, mayroon bang lihim na hindi makikita ng Diyos? Yan sa Ecclesiastes 9, 12, 12:9 o 7:9. Sige, sa 23 na lang. 17:9 pala. Lahat kayo kasi sinungaling eh. Maglilihim kayo. Jeremias yun. Jeremias ba? O sige, Jeremias 17:9. Lahat kayo sinungaling talaga. Maestra man, doktor man, professor man, policeman, huwes man, abogado man, lahat ay sinungaling. Tandaan nyo, walang maililihim yan. Jeremias 17:9. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawa. Oh, hindi ba kayo sinungaling? Tinuran kay Jesus ng dasal, di ba? Saan ba yung dasal? Mateo 9. O sige, basahin mo. Mateo 6:9 pala. 6:9. Yan ang dasal na tinuro ni Jesus. Pero nilabag ninyo yung dasal na yan. Marami kayong dasal-dasal na, oy, mahaba-haba, lalo katoliko. Sinungaling lahat yan. Diba, Ginoong Maria, Santa Maria. Wala naman yan dyan nakasulat, no? Mateo 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. So, kinurik na naman niya yung dasal, di ba? Inaayos niya yung kamalian ng tao eh. Pero ang tao, pilit pa rin na gumagawa ng masama. Anong dasal na ito na tinuro niya na matuwid na alam na Jesus? Sige, basahin mo na. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Kasi isa-isa natin na sumasamba pa kayo sa pangalan ng Diyos. Yes, sumasamba kayo. Pero hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos. Thy will be done, sabi nyo. Nagawa ba yung gusto ng Diyos na huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya? Lahat na yan ay nilabag ninyo. So, kaya kayo, kinukorek lang ni Jesus, pati dasal ninyo, pati ugali ninyo. Walang nagbago. Kaya yan ngayon ang nangyayari. Alright? Tuloy mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Nagaganap ba na ang langit ay paririto sa lupa? Ang mata sa langit ay matuwid at banal sila lahat. Paano tayo mabanal kung nilalabag ang 10 utos? Dahil sa langit, mabanal na sila lahat. Banal na sila lahat ng tagalangit. Pero mga tagalupa,
balbal lahat yan. Alright, alalahanin nyo, ang dasal na tinuro ni Jesus, kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Anong ginagawa nyo sa lupa? Labagero sa kautusan. Nagsisibig sa kanilang sariling kagustuhan. Mahal ninyo sarili nyo, ang kapwa nyo, hindi nyo maibig. Ang Diyos, inibig niya tayo lahat. Kaya binigay niya sa Jesus, di ba? San Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Unang nagmahal ng Diyos sa atin, kaya ibigin din natin ng Diyos. Ng puso at kaluluwa, dahil yan ang hinangad niya. 10:12 ng Deuteronomio. Noong pang unang panahon, yan ang hinangad niya na gawin na sa katawan. Pero hanggang ngayon, hindi pa nagaganap yung gusto ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, hindi nagaganap. Dahil sinabi niya sa Ama namin, sundin namin ang loob mo. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito, 10:12 ng Deuteronomio. Ikalawang pamagat, ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Yun ang pamagat. Paggalang ba yung paglabag? Walang paggalang sa paglabag, tandaan nyo. So, kung gusto nyo maligtas, igalang nyo ang Diyos. Dahil ito ang kanyang order. Ito mo. At ngayon, O Pilipinas, ano ang hinihingi sa inyo ng Panginoon nyong Diyos? Ano hinihingi sa inyo ang Panginoon Diyos? Tuloy mo. Kundi matakot ka sa Panginoon ninyong Diyos. Takot ba kayo sa Diyos? Takot kayo sa amo nyo na masibak kayo sa tungkulin? Pero hindi kayo takot sa Diyos. Sisipikan na kayo. Dadali kayo sa impyerno. Hindi kayo takot. Dahil lahat ng sinungaling, dalhin sa impyerno. Basahin mo muna yung 21:8 ng Apokalipsis. Lahat na nananata ng Ama namin, dahil ang Ama namin, panatayan, tandaan nyo. Pledge, kung tawagin, panata. Nananata kayo, na hindi kayo makarapad. Ay nako, manluloko kayo talaga. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi nananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy, at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mayroon palang pangalawang kamatayan. Asan ang kamatayan ng pangalawa? Impyerno, dagat-dagatang apoy, walang hanggang nagliliyab. Di ano nangyari sa iyo pag ikaw na barbecue? Hindi kaya mangitim ka, masusunog ka. Kaya maraming negro ngayon na sumisilang, baka sila ng mga sinilang na nagaling sa dagat-dagatang apoy. So, alalahanin nyo, matas yan doon siya na lahat na sinungaling. Yung pansit kanto. Sino yung mga sinungaling? Yung nagdasal na Ama namin, sundin namin ng lubo. Hindi naman yung masunod. Alright. So, ituloy mo, yung kalooban ng Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Anong daan? Ways. Kaya nga yung nagtinuro ni Kristo, ibinigyan niya sa iyo ang ways map. Yan, Biblia. Ways map. Para tayo maligtas. Hindi yung pag-aralan ang Biblia. Puro kay tanga. Wala kayong sincero na magbasa ng Biblia. Yan ang ways map na binigay ni Jesus para marating tayo sa langit. Dahil siya ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Anong ginawa niyo sa pag-ibig na binigay ng Diyos? Di ba pinatay ng Katoliko Romano? Dahil ang Katoliko Romano nagpanggap ng mga Diyos. Kagaya ni Nabucodonosor. Pinasamba kayo sa mga rimulto. Walang kabuluhan. Tandaan nyo lahat yan. So, anong gawin natin? Magbago na. Dahil yan sila sabi ng Biblia. Kung hindi kayo magbago sa akin, ilalagay ko sa inyo ang sindak. Ang dami ng sindak. Pero hindi pa kayo nasindak. Dahil ang balita, fake news ang pininiwalan nyo. Natural lang yan. Natural lang na masunog ang bahay. Natural lang na tayo mamamatay. Hindi nyo alam pagkamatay nyo, papatayin pa kayo ulit. Galing kayo sa impyerno, naglalagablab.
at sinasakop na kayo ni Satanas dahil Satanas yan sa impyerno. Kaya inaagaw tayo ni Jesus kay Satanas sa pagsalita pagbabago. Kaya hindi magbago. Pamuhin din natin yung pangalawang kamatayan na siya ang impyerno. Okay? Ito rin mabasa. At ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. O see? Naglilingkod ba kayo sa Diyos? Okay, nagsasamba kayo, nag-aaral kayo, pero hindi naman kayo nagbago. Okay, masaya kayo, kanta kayo ng kanta. Praise the Lord, praise the Lord. Pero ang ugali nyo, hindi nagbago dahil hindi nyo sinunod ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ano ang tunay na pagsamba sa Diyos na pinatutulad ni Kristo sa inyo? Nandyan sa San Juan 24, 22 hanggang 24. Yan ang tunay na pagsamba. Yan ba ginagawa ninyo? Kayong mga reliyon, mayroon bang espiritu sa inyo na gaya na sinabi niya kay Moises, iparirinig ko ang aking salita. Mayroon ba kayong narinig na salita ng Diyos sa inyong mga reliyon? So, ito na mabasa. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito sa inyong ikabubuti. See? Ikabubuti pala ang susunod sa utos eh. Ayun, anong nangyari sa inyo? Kinumusta ko kayo. Kayo ba'y buhay pa? Kumusta kayo? Ano ba? Nasa mabuti ba kayo kalagayan? Kahit hindi ko sagutin. Alam ko na ang inyong kalagayan. Talagang napapanganib na kayo lahat. Tandaan nyo. Dahil walang masalanan, hindi niya lilipulin. Pangako niya yan. Yan ang kinatakutan ni Jesus yung panahon niya. Kaya tinubos niya sa katawan eh. Dahil alam niya, napapatay ng Diyos sa katawan para kamukha ng panahon ni Noe. Pinatay niya lahat ang isang katawan na damay yung mga taong walang kasalanan o kaunti lang kasalanan na damay. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa magsisi. Dahil kay Jesus, basta lumapit kayo kay Jesus, patatawag niya tayo dahil matupad yung San Juan 15. Kayo'y malilinis na sa salitang aking sinalita. So, ang Biblia, ang kanyang sinalita, na siya ang paglilinis. So, paano kayo malinis? Kundi kayo makinig sa salita ng Diyos, na siya ang bagong tipan na binigyan niya kay Jesus. Paano kayo malinis? Kundi kayo makinig sa Ebanghelyo ni Jesus. Alright. Kaya swail kayo talaga. Ngayon, itong nagaganap, mabawalan ba ninyo ang Diyos sa kanyang galit? Anong sinabi niya kasi? Sa 10 utos, aking dadalawin ang katampalasanan, ang mga libu-libong napupot sa akin, at aking ano yung pangalawa? At aking dadalhan ng kawaan ng libu-libong at bibigyan ko ng kaawaan ang libu-libo. So, mahati. Libu-libo papatayin. Libu-libo ang kaawaan. Matupad yung sinabi ni Jesus. Kailan lang? 1 buwan lang nakaraan. Kalahati ang populasyon ay matitira. Maghari na ako. Sino kasi binigay na hari? Hindi ba si Jesus? Hari ng mga hari. Hari ng mga engkanto, hari ng mga duwende, hari ng mga maligno. Pero hindi nyo hari. Dahil hindi siya hari sa inyo. Hindi nyo sinusunod ang kanyang salita. Okay na. So, mabuti pa ibang kanto. Nagpasakop na kay Kristo. Mabuti pa demonyo. Ginalang na niya si Kristo. Ngayon, ginagalang ba niyo si Kristo? Ano ginawa ng demonyo nung nagtuligsaan sila ng katuwiran? Doon sa Matthew 4, iniwanan siya sa Satanas, iniwanan siya ni Satanas. At sino pumalit sa eksena? Hindi ba banal na espiritu nagbigay ng serbisyong totoo kay Kristo? Kasi basahin sa Matthew 4. Diyos na tayo dun. O sige.
Pasensya na kayo ha, dahil dila ko, naputol yan. Dinugtong lang ng mga doktor, kaya pasalamat na sa mga doktor. Nadugtong na dila ko. Kaya lang, itong pananalita ko, medyo malin-balin na. Mateo 4:10. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." O, sino? Basahin mo ba? Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo O, at si? narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. O, anghel ba ang naglilingkod sa inyo kung kayo na aksidente? Anghel ba ang naglilingkod sa inyo kung kayo nakakasakit? Anghel ba ang naglilingkod sa inyo kung kayo magnanakaw at tulisan? Si Satanas pa rin ang lingkod ninyo. Tandaan nyo. Alalahanin ninyo yan. Dahil ang sabi ni Pablo, lahat ng ginagabayan ng Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. So, walang gabay na Espiritu sa inyo. Ang gabay ninyo, si Diablo, manunukso pa rin. Kaya sabong dito, sugal dito, alak dito, alak doon, babae rito, babae roon, lalaki rito, lalaki roon. Yan ang nilabag ninyo. Kaya ayaw na Diyos yung nakikita niya. Dahil tinitingnan na tayo, pinagmamasdan na tayo, lahat lang gawain natin. Alam niya. Kaya nilalagay niya sa katulad, tanda nyo. Kaya nakatulan na tayo ngayon. Dahil sa kagagawa ninyo, damay kami. O, see? Kamukha ng panunod nila, damay yung walang kasalanan. So, nasa Biblia naman, bibigyan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin. Okay na. So, dumating na yung panahon na si Kristo ay ihiwalay niya ang tupa sa kambing. Sibasahin mo na. 26, 31 ata. San Juan 16. Bali lang na nandito eh. Pagbalik ni Kristo, tandaan nyo, ihiwalay niya. Ito na. Sige. Sa Mateo 25:31, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Kayo yung umpisa na niya eh. Ihiwalay na niya ang tupa sa kambing. Yung tupa, ilagay niya sa kanan niya. Yung kambing sa kaliwa niya. Papatay niya lahat yan. Kambing na yan. Tandaan nyo. Ayan, pagpatay na. Inumpisa na niya. Pagpatay, matitira ang mga tupa. Gusto niyo yun? Tuloy ko na lang. Hindi. Nakasama, nandito yun, malapit na. Sige. Nakasama niya ang mga anghel, ay ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. O ano yung kanan? Kaligtasan. Kanan niya, kaligtasan. Yung kaliwa niya, kapamakan. Tandaan nyo, kaya kayo lahat na matulad. Ayon sa nasusulat, Ecclesiastes 12:13. So, huwag na masahin dahil ilang beses natin binasa yan. So, paniwalaan nyo. Kaya humiwalay na kayo sa kambing. Sumanib na kayo sa mga tupa. Saan ang lagay ng mga tupa? Sa kanyang kaharian. Alright. So, unang pangalan ng kaharian niya ay Paraiso. Oh. Hardin ng Eden ang unang pangalan ng kaharian ng Diyos. Ngayon, pangalawa, bundok na Sinai. Oh. Yan, nung panahon ni Moises, nung panahon ni Jesus, Jerusalem. Okay. Ngayon, meron ng bagong Jerusalem na bumababa sa langit. Yan ang kanyang kingdom na sinasabi niyo, kingdom of Christ, kingdom of God. Ito naman, pangalan ng aking samahan, kingdom of heaven. Ito ngayon, dito ilalagay ang mga tupa. Kaya lumapit na kayo dito para maiwasan nyo yung mga sakuna na ipinasya ng Diyos sa kamatayan ng lahat ng mga makasalanan. So, kung di kayo magbago, binabasa na kanina, di ba? Kung di kayo magbago sa akin,
parurusahan ko kayo na makapitupad dahil sa inyong makasalanan. Sige, tuloy mo na magmuna na yun. Levitico 26:14. Doon na sa 23. 14:23. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin. O, kita nyo na. Hinihintay ng Diyos yung pagbabago ninyo. Hindi kayo magbago. Ano mangyayari? Sige, tuloy mo. Kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo. O, sige, sino kalaban nyo ngayon? Diyos. Kaya ba ninyo ang Diyos? Sige, labanan nyo ang Diyos. Tignan ko lang kung may magagawa kayo. Dito mo. Kaya pinabala ko na kayo ha. Baka ito na huling Facebook ko. Kung pakinggan nyo, yan ang babala sa inyo. Kung di kayo magbago at sasalangsa kayo, Diyos na ang kalaban ninyo. Pero nung una, Diyos ang nagmamahal sa inyo. Pero ngayon, Diyos na ang kalaban ninyo. Get na. At sasaktan ko kayo nang makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. O, get nyo na. 7 times sa parusa hanggang sa ikaw ay mamatay. Gusto nyo yon? Walang hanggang kaparusahan, kapamakan. Kaya maraming aksidente, namamatay, nagbubundulan, nasusunugan. Dahil dyan ay, yan ang mga pasya ng Diyos. Dahil kaaway na ninyo ang Diyos. Kaya, para matupad yung Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Sino kaaway mo? Hindi Diyos. Ibigin mo siya. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Matagal ko na sinasabi yan. Hinihintay na tayo ng Diyos. Magbalik loob sa Kanya. Dahil tayo lahat ay nilala ng Diyos. Ayaw niya na ang tao ay mamamatay. Pero ang kamatayan ay nakaumang sa inyo. Dahil sa inyong mga paglabag sa Kanyang kalooban. Okay? Ituloy mo. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan. Ano yung tabak? Yung sentensya, katulan, judgment. Makakarap ba kayo sa judgment na yan? Isang lindol lang, patay na kayo. Isang sakit lang, patay na kayo. Wala na magliligtas sa inyo. Dahil hindi nyo paniwalaan na ang Diyos ay manggagamot. Mabuti ba si Elsa tayo? Magdasal lang sila, gumagaling na sila. Tandaan nyo, kahit na walang presensya ng Diyos doon, ginagabayan sila ng Diyos. Lahat ng tao na maibigin sa Diyos, ginagabayan niya sila lahat. Pero, ang relihiyon na nilang pakarami, sila nagligaw sa mga tao. So, magbago na kayo. Sundin nyo na yung ginagawa ni El Shaddai, ni Mike Vilande, at kung masunod nyo yan, sundin ninyo ang ginagawa ko. Pagsamba sa Espiritu, dahil ang Espiritu, siya ang talagang tunay na pagsamba. Si Vilande, pangalan lang, pagsamba, pero masunurin sila na, tinatanggap nila ang ganyan pala. Dito, tunay na makakausap mo ang Diyos. Tandaan nyo. Kaya ipinakikilala ko lang sa inyo ang Diyos. Dahil yan ang utos sa akin. Ipakilala mo ako sa kanila. Dahil walang tao na kinaronan ng Diyos. Kundi, yung mga tapat lang. Tandaan nyo, kagaya na Jesus, yan din ang ginagaya ko, tapat at matalino. So, kung susunod kayo, ititigil na yung mga babalay na yan na kamatayan ng marami. Okay? So, ang itinuro na Jesus sa pagsamba ito, San Juan 4:22 hanggang 24. Gawin nyo ito, ha? Para matularan niya ng Jesus. Dahil Jesus sumamba sa Espiritu. Sino sinasamba niya ng Espiritu? Siya Ama. Nung sinamba niya ang Ama, sumanib sa kanyang Ama at sila'y manggagamot na silang dalawa. Sige, dalawa. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? Biblia ang katotohanan. Sambahin nyo ang Biblia na yan. Dahil yan ang salita na narinig nyo. Bawat taong magsalita, Diyos ang kausap nyo. Ininterpret lang ang isang evangelista o nag-iebanghelyo. Kaya ang salita niya yan,
na pinapakinggan nyo, Diyos na yan. At meron talagang Diyos na Espiritu. Tandaan nyo, bababae yan. Nandiyan sa Biblia. Nandun sa Deuteronomio 4:7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila. Kamukha na pa rin ni Moises. Si Moises lang ang kinaroon ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. Nakita nila. So, ano sinabi ng Diyos kay Moises? Ipunin mo sa akin. Dalang Diyos nandun sa bundok, kausap-usap niya si Moises. Ngayon, sa panahon natin, no, panahon ni Kristo, nasa kay Kristo, sumanib kay Kristo, kaya lahat na kausap ng Kristo ay kinakausap nila ang Diyos. Ngayon, sa panahon natin, ang Diyos sa Espiritu, na siya sinasamba namin, ayaw nyo maniwala. Ang sabi ni Juan, sino nagsabi dyan? Ng pastor, yung taga Kalumpit, Kalumpit? Apalit, Soriano, binasa niya sa Biblia, yung sinabi ni Moses, na huwag kayo sasamba sa masamang espiritu, huwag kayong makapagsanggunian sa masamang espiritu. Hindi naman niya binigyan ng wastong kahulugan. Hindi masamang espiritu ang tinutukoy ni Jesus, Diyos mismo. At ang binanggit ni Soriano, makikasanggunian sa masamang espiritu. Huwag kang makikasanggunian sa masamang espiritu. Ano yung masamang espiritu? Na sinasanggunian ng mga tao. Hindi ba sinabi ko na ng una? Mangkukulam yan. Kung galit ka sa kapwa mo, magbayad ka sa mangkukulam, kukulamin yung tao. Nangyari yan sa amin dito. Yan ay, bagitin ko pangalan sa inyo huwag magdaralam. Yung nasa Taiwan, Leia, ang asawa niya ay si... Thailand yun. Thailand ba yun? Si Nanay Leia Belvis. Okay, Leia Belvis. Pinakulam yan ng tao. Dahil sumangguni sila mangkulam, pinakulam nila. Lumapit sa akin. Napagaling ko siya. Dahil pinalayas ko yung mangkukulam. 3 yun, tandaan nyo. Kasama si Rani Baltasar Santos na kinukulam, pinagaling ko silang pareho. Yun ang viewer ko, viewer ninyo. Pinapanood sa TV, matagal na, Baltasar Santos. Pero wala siya ngayon dahil na-strand na naman. Ibig sabihin, mayroon na siya pinagkakabala na iba. Pero balak niya bumalik rito. Alright. So, kung ano man nagawa niya, nakabalian, patawarin ninyo. Dahil ako, pinatawad ko rin siya. Dahil yan ang utos ni Kristo. Magpatawad ka upang ikaw ay patawarin naman. So, ano man nagkasalanan ng kapwa yung patawarin nyo. Okay? Sino lumabasa? Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ano yung Hudyo? Samahang Hudyo. Yung mga tinatawag na maniniwala sa Espiritu, kagaya ni Moses, naniniwala sa Espiritu, at ang Israel ay kinuha niya doon sa bundok ng Sinai para sumamba sa Espiritu at ipindaring ng Espiritu ang kanyang tinig. Pero nilabag ni, sino yun? Si Kore, yung Egyptiano na dala doon sa Egypto. Siya naggawa ng rebulto. Anong ginawa ng Moses sa rebulto? Binagsakan niya na sa buo, nasunog yung rebulto. Ayan, kayong mga lahi ni Kore na sumasamba sa Espiritu ay rebulto. Tigilan na nila mga rebulto na yan dahil yan ay mula kay Kore na kinaaway ni Moses sa bundok na Sinai dahil nahalo siya sa mga Israel dahil ang anak niya, girlfriend ni Aaron, kaya pininturan niya yung bahay niya para masama si Kore sa palayas. Pagpapalayas sa ito, hindi naman siya Israel, Egyptiano siya. Kaya siya ang gumawa ng rebulto na siya ang ikinagaling ni Moses. Tandaan nyo, mahabang istorya na ito, pero putulin ko lang.
Pero kung di maintindihan, liwanagin ko mabuti yan. Eksodo, yan. Tandaan nyo, basahin nyo lahat ng Eksodo para malaman nyo kung ano nangyari kay Moises. Kaya yung nangyari kay Moises, ginagalang din natin ngayon. Dahil si Moises, narito sa akin, siya nagtuturo sa akin, iglesia, maging si Elias, maging si Jesus, maging si Abraham, nandito lahat sila. Tandaan nyo, Pablo, San Miguel, nandito sa aking kariyan. Lahat ng mga banal na espiritu ay nasa akin. So, lumapit kayo dahil pakikilala ko sila sa inyo. Alright? So, ituloy bumasa yung San Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga. Oh, naintindihan nyo. Now na! Huwag kayong magpapaliban. Now na! Lumapit na kayo. Sumamba na kayo sa espiritu. Now na! Ngayon nga! Sabi ni Jesus. Ang ibig sabihin yung ngayon nga. Now na! Ngayon na! O, ito na. Ituloy mo. Nasasambayan ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang liwanag. Yan ang hinahanap niya sa inyo. Nasambay niyo siya sa Espiritu. Okay, huwag niyo sabihin masamang Espiritu dahil hindi kami sumasamba sa masamang Espiritu. Kagaya na Jesus, sumasamba siya sa banal na Espiritu na siya ang Ama. Alright? At mga arkanghel at lahat ng mga santo at mga santa sinasambalan ni Jesus. Kahit na Virgin Maria, kahit na Salome, kahit na Pedro, kahit na Pablo, sinasamba. Huwag kayong mamimili. Lahat yan ay sambahin nyo. Hindi huwag nyo gagayin Soriano. Ililigaw kayo. Virgin Maria na banal yan. Tanda nyo, Santa Teresita na banal yan. Magdalena na banal yan. Sambahin natin lahat sila. Dahil iisa sila sa langit. Okay? Huwag kayong maniwala sa mga propeta na nagliligaw. Kagaya ni Soriano. Ililigaw kayo yan. Walang alam sa iwagan ng Biblia. Marunong lang magbasa ng Biblia, pero hindi niya alam ang kahulugan ng kanyang binabasa. Kagaya ng Bandera. Alam niyo, Radyo Bandera, na pinangunahan ni, ano pangalan yan? Bilande. Hindi. Wala akong naman. Si Brother Celso Magay. Bagay. Alright. Ikaw, Celso Bagay ha. Alam ko matalino ka, mapagbasa ka ng Biblia. Sambay mo na ngayon ang banal na Espiritu. Now na. Dahil panahon na, bago natin yung makamtan yung big one na sinasabi nyo. Ayaw ko mangyari yung big one eh. Alam nyo, the big one, hindi maintindihan, big one kayo ng big one. Yan ang gera na nuclear war. Yan ang the big one. Hindi yung lindol, gigibay lang niya, mga building. Pero the big one, siya, nuclear na yan, ayaw ko mangyari. So, bago natin kamkin yan, gayahin natin yung turo ni Jesus at pinakita kay Juan Evangelista doon sa chapter 7 ng Apokalipsis. Tayo magkaisa na para maawat natin yung apat na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos sa pamatay. Maging isa na tayo, anghel, dahil anghel dahil ng makiat sikat ng araw. Walang iba kundi Jesus. At tayo ngayon ang follower ni Jesus. So magkaisa na tayo para mapigilan natin itong pasya ng Diyos sa Levitico, kamatayan ng maraming tao, tabak na maghiganti sa tipan. Yan, apat na prinsipe, ang mga mananabak. Alright? So, itong mga bagay na ito, sinasaysay ko sa inyo ang hiwagan ng Ebanghelyo na hindi naintindihan. So, bago mangyari yan, magkaisa na tayo. Magkaisa na pag-isip. Gaya na sinabi ni Pablo, Pilipos 2:1, isa ng reliyon. Huwag nang maraming reliyon. Isa na. Pag nagkaisa, isa na reliyon. Isa lang ang Diyos. Bakit magkaroon ng mga ibang reliyon? Iba-ibang turo. Nagliligaw sa mga tao. Nagnegosyo. Pinagdigusyo ng reliyon. Nagnegosyo sila. Pilipos 2:1. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip
Mangagtaglay ng isa ring pag-ibig at mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. See? Yan ang world order. Magkaisa na tayo para mapigilan natin itong apat na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na pumatay. Isa yan si Franklin, Socrates, Norway, Dulare. Oh, sinabi ko na sa inyo sa unang Facebook ko. Sino si Mamaya na lang. Franklin? Yan ang gera. Socrates, yan ang mga sakit na hindi mapapagalin. Norway, yan ang mga bagyo na hindi mapigilan. Ipo-ipo. Norway. Dulare, yan ang lindol. Nagigiba ng maraming building. Tanda nyo. Kabatay ng maraming tao. So, itong anghel na ito na umakyat sa isang araw, walang iba kundi si Jesus. So, magkakasala na tayo para matupad yung sinabi ng Jesus sa San Juan 17. Basahin mo San Juan 17. Ang salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, gaya naman natin iisa. So, ang pasimula ng pagkakaisa, galing kay Jesus. Kaya sundin natin ang hiling na Jesus at sinaysay ni Pablo sa Pilipos 2, magkaisa na tayo pag-isip. Okay, isang religion lamang dahil isang Diyos. Magkaisa na tayo. Okay, binibigyan ko na kayo ng warning. Baka ito na ang huling Facebook ko sa inyo. Bibigay ko na sa inyo todo babala para matakot kayo dahil mga fake news naglalagan na. Okay? So, kung mayroon kayo may tatanong sa mga sinabi ko, magtanong kayo. Handa ko, naghintay na sumagot sa inyo kung hindi maunawaan ang mga salita ko. San Juan 17, ano ba? Hindi kayo kasi nakikinig eh. Basahin mo yun. Yung sinalita na nasa unang talata. Ang salitang sa akin ay binigay mo. Sige. Ay, San Juan 17. 12. At ito ang gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamalan sa lahat ng laman. Susunod pa. Ang salitang sa akin ay binigay mo. At ang salitang sa akin ibinigay mo, ibinigay ko sa kanya. Yan. Pagkain mo na. San Juan 17. Dali lang. At ang salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila rin naman ay maging isa na gaya naman natin na iisa. See? Nagkaisa yung ama, nagkaisa yung anak. Yung anak at tayo hindi nagkakaisa. My goodness. Anong klaseng tao kayo? Tama. Lala sa Kapampangan. Sa Tagalog, tanga. Mayroon pa. Sa Bisaya, buwang. Mga buang kayo. Buang again. Hindi kayo born again. Buang again. Okay? Eh, na kayo. Walang nagtatanong. Mag-comment na kayo. Walang nanood. Mamaya pa yun siguro pagkatapos. Eh, paano kasi hindi tayo handa eh. Kaya yung manood, hindi naman naghanda. Hindi lahat ng nanonood talaga, lolo, na nakikita agad yung live. Ganon. Hindi talaga. Yung iba, minsan, pagkatapos mong i-post, tsaka pa rin sila magko-comment. Katulad ng kananay Mira. Pagkatapos niyang i-post, tsaka nag-comment ng mga ano. So, hintayin natin. Putan. So, hintayin ko kayo. Kung kailan kayo, hindi nyo kasi inaabangan yung kwan eh. Parang hindi kayo interesado sa sinasabi ko. Pero, ang lagi lang nagabang, yung mga nagko-comment, lagi lang nagpapasalamat. pero pagdating sa mga malalaswang panoorin, wow! Nakatutok kayo pa rin. Pagdating sa mga fake news, ang bilis ninyo. Pero pag totoong balita, ay wala kayo. Tamad na tamad makinig. Hindi kayo aware. Mulala. O sige, pagka ano, maglilista ako ng mga comment.
sa mga comment section. Pagtatanong din ako kay Nanay Mira. Madalas si Nanay Mira yung may ano eh, may kadibati. Pagka magtatanong ako kay Nanay Mira. Huwag nyo, didibatiin yung alagad ko dyan sa Paumbong, sa Angga, si Mira. Dahil alagad ko yan, tandaan nyo ha, tinuruan ko siya na gayahin niya ako at gusto niyang gayahin ako. Kaya lang, kinukulang siya ng kalaman, pero pinupulang ko lahat yan. Kaya magtanong kayo sa akin kung ano ang hindi maintindihan sinasabi niya. Marami pong salamat uli mga kapatid. Kain na tayo. Sa ulitin po uli mga kapatid.